Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaksyon sa article na sinulat ni Mr. Cito Beltran ng Philippine Star. Ang title sa kanyang article is Artificial Intelligence and Artificial Allies. Okay, gusto ko lang i-remind na meron tayong stock ngayon ng dark chocolate. Kaya pwede na kayong mag-contact sa number na ito, 0916-9000-997. So, pwede na magpadala through LBC. Hindi na matutunaw yung dark chocolate dahil one day na-deliver na po ang chocolate. Okay, so dito, June 1 article ni Mr. Cito Beltran. Na-attract ako kasi uso ngayon ng artificial intelligence sa COMELEC. Nako, yun na ngayon ang usap-usapan na i-ban ng COMELEC ang paggamit ng AI at deepfake sa pangangampanya. Ako rin, nabiktima ako. Merong gumamit sa aking video. Ang content ko, nagsasalita ko tungkol sa political situation sa ating bansa. Nako, nagawan nila ng paraan using AI. Ako yung nagsasalita, gumagalaw yung bibig ko. Kaya lang sinasabi ko doon is nag-a-advertise na ako ng isang link para sa mabisa na paggamot ng hypertension. So, uso na ngayon ang artificial intelligence. So, natuwa ako dito kay Mr. Cito Beltran kasi ginamit niya yung artificial intelligence. Pinalitan lang niya ng artificial allies. So, mga peke ng mga kaibigan. Ano yung tinutukoy niya ng mga peke na pagkakaibigan? Doon po yung nangyari na kudita sa Senado. So, ito yung, basahin ko lang yung paragraph niya. Artificial allies is what I thought of as the Senate and Malacanang gang up on Senator Mig Zubiri. So, naniniwala itong si Mr. Cito Beltran na may kamay ang Malacanang sa pagsibak kay Senator Zubiri. Kasi very clear yung pronouncement ni Senator Zubiri na nasibak siya dahil for not following instructions. Although siging deny ngayon ni Senator Zubiri, ni Senator Jinggoy, na wala daw kinalaman ng Malacanang. Sila-sila lang daw mga senador. But lately, umamin ang Pangulong Marcos na alam niya in advance na meron ng gagawing kudita sa Senado. Nag-usap silang dalawa ni Escudero bago pa matanggal si Zubiri. So anong ibig sabihin nun? Ay di plinano, alam ng Pangulo. Tapos sinasabi pa niya na ang Pangulo may tiwala pa rin kay Zubiri. Kalokohan yun. Kasi kung may tiwala siya kay Zubiri, di dapat pinigilan niya yung pagpapapirma ni Chase Escudero ng suporta para tanggalin si Zubiri. So, mabuti nga at ito, isang matapang na columnist ng mainstream media, tatlo itong binabasa ko palagi ng mga columnist. Rigoberto Tiglao, apat pala sila. Rigoberto Tiglao, Malo Tiquia, both Manila Times. Then dito sa Philippine Star naman si Mr. Tony Lopez and Mr. Cito Beltran. Alam naman natin, ang mainstream media karamihan ngayon, wala na. Puros papuri ang nilalabas na news o komentary sa administrasyong ito. Mabuti na lang at may naiwan pang mga matatapang na mainstream media na hindi mabili ang kanilang journalistic principle. So isa ito si Mr. Cito
Beltran. So, yan. Very clear yung sinabi niya na artificial allies yung nangyari na pagkudita kay Senator Subiri. Ini-illustrate niya dito yung parang priniprito ka daw sa iyong sariling mantika. Ganon ang nangyari. Okay. So dito, sabi niya, all the people I spoke with have said that Subiri is a nice and decent man who bent over backwards just to accommodate and play nice with fellow senators and Malacanang. Wow! Marami ang believe kay Subiri. According to Mr. Nakakausap niyang tao eh. Wala, ako, personally din, talagang saludo ako kay Subiri. Very, very professional ang kanyang leadership. Talagang independence ng Senado ang gusto niya. So, he tried his best to balance na pagbigyan ng Malacanang, kaya lang at the same time na hindi rin niya maapakan ang independence ng Senate, na hindi niya hinawakan ng leg, hindi niya diniktahan ang mga kapwa niya senador. Ito ang ibig sabihin. Kaya marami ang naniniwala kay Subiri. Kahit ano pang paliwanag ngayon ng powers that be na wala silang kinalaman. Sabi nga ni Senator Subiri na kasi dininay ni Pangulong Marcos na wala siyang kinalaman. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Subiri dahil sabi niya, nasibak siya dahil sa powers that be. Sino yung mas makapangyarihan sa Senate President? Hindi ang Presidente. Sabi ng Presidente, wala akong alam dyan. Anong comment ni Senator Subiri? Let it be. Let the people decide. Yes, tayo po, mga tao, hindi naman tayo bobo. Kala nila siguro kaya nilang lukuhin ang mga Pilipino. Hindi na po. Age of social media na ngayon. Ang daming mga, kung nung sana na poros mainstream media lang ang pinapakinggan ng tao, pwede. Ngayon, ang daming mga vloggers na kanya-kanyang opinion. Di ang taong bayan makikinig. And ang taong bayan matalino at they can decide for themselves sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang professional liar. Okay? So, ano pa? So, mabait, very nice, decent na tao si Subiri sa kanyang panunungkulan as Senate President. Kailang sayang. So, sabi niya, unfortunately, Malacanang had a 12-point legislative agenda and only one passed because the senators would not cooperate. Subiri didn't have anything to trade with because all the toys were already given out, and in order to give way to Malacanang wishes, Subiri would have to betray trust or abandon allies. Okay. So I don't know itong 12 legislative agenda na ito na isa lang ang pumasa. But I believe maraming naipasang batas ang Senado sa pamumuno ni Senator Subiri. Isa yung binanggit niya na ang hindi maipasa-pasa yung tsa-tsa. So, kung gustong ipasa ni Subiri yun, kailang i-abandon niya ang trust and confidence ng mga senador. Ayaw niya eh. Ayaw niyang diktahan. Lalo na yung PDEA leaks investigation. May kapangyarihan si Senator Bato being chairman na mag-conduct ng investigation motu proprio. Hindi niya pwedeng pigilan yun at ganun ang ginawa niya. So, anong nangyari? So, naging sacrificial lamb. Sabi nga niya, Senator Subiri, naipit siya sa bangayan ng dalawang grupo, Marcos and Duterte. Unang nagalit sa kanyang Duterte camp nung pinirmahan niya yung warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nagalit ang Marcos camp sa kanya nung
hindi niya napigilan yung PDEA leaks investigation at hindi niya maipasa-pasa yung Chacha. So, ganon po ang pangyayari. So, again, ulitin ko, pinupuri ni Mr. Sito Beltran ang isang dissenting senador in the person of Senator Miguel Zubiri at tinawag niya ang mga powers that be na mga artificial allies, hindi maasahan. So, salamat Mr. Sito Beltran.